Tatlong mahahalagang player babalik na sa lineup ng Warriors at Stephen Curry may malaking papuri kay Axel Lendeborg. Mukhang may malaking dahilan para umasa ang Golden State Warriors bago magsimula ang 2026-27 season. Matapos ang disappointing off-season ng Warriors, isang magandang balita ang dumating. Jimmy Butler at Moses Moody ay patuloy na gumagawa ng magandang progress sa kanilang recovery. At ang pinaka-interesting, ahead of schedule raw si Jimmy Butler. Ayon sa report ni Brett Siegel ng Clutch Points, maayos ang workouts ni Butler at Moody. Patuloy ang kanilang progress at higit sa lahat, wala pang naiulat na setback. Mas nakakagulat naman ang impormasyon tungkol kay Butler. May mga pahiwatig umano na ahead of schedule ang kanyang recovery. Wala pang official return date ang Warriors pero may possibility na mas maaga siyang makabalik kaysa sa unang inaasahan. Ito ang malaking tanong ngayon. Posible bang makita natin si Butler sa December or baka early January? Wala pang confirmation ng Warriors pero ayon sa report, target ni Butler na makabalik bago ang trade deadline. Kung matupad iyon, napakalaking bagay para sa Golden State. Dahil noong healthy siya, isa siya sa pinakamahalagang players ng Warriors. Sa 38 games noong nakaraang season, nag-average si Butler ng 20.0 points per game, 5.6 rebounds per game, 4.9 assists per game at 51.9% shooting mula sa field. Hindi lamang scoring ang dala niya, may leadership, playmaking, defense at playoff experience. Kaya kapag bumalik siya, hindi lang isang scorer ang nadagdag sa Warriors. Babalik ang isa sa kanilang pangunahing leaders. Pero may isang malaking babala. Kahit ahead of schedule si Butler, hindi dapat madaliin ng Warriors ang kanyang pagbabalik. Major injury ang kanyang pinagdaanan at sa edad niya, mas mahalaga ang long-term health kaysa sa ilang dagdag na games sa unang bahagi ng season. Kung kailangan nilang maghintay hanggang January o February para maging fully ready siya, mas gugustuhin iyon ng Warriors kaysa magkaroon ulit ng setback. Hindi lamang si Butler ang may magandang update. Patuloy din ang recovery ni Moses Moody matapos ang kanyang left patellar tendon injury. Sumailalim siya sa surgery noong March. Karaniwang umaabot ng 9 to 12 months ang recovery mula sa ganitong injury. Pero patuloy ang rehab at workouts ni Moody at mukhang mabilis din ang kanyang progress. Hindi man siya superstar, napakahalaga ni Moody sa rotation ng Warriors. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 12.1 points, 3.3 rebounds, 1.6 assists at 44% shooting. Isa siyang reliable scoring option at wing defender. At dahil magsisimula ang season na sideline si Butler, mas lalo nilang kailangan ang depth ni Moody. Pwede bang magbago ang season? Absolutely! Imagine kung magsisimula ang Warriors nang wala si Butler. Mahihirapan sila. Pero kung hindi sila tuluyang malaglag sa standings at dumating ang January o February na Curry plus Butler plus Moody ay healthy na, biglang ibang Warriors team ang makikita natin. At maaaring doon pa lamang magsimula ang tunay na season nila. At ngayon, malinaw na ngayon ang priority ni Klay. Sa isang Twitch livestream, sinabi niyang gusto niyang compete for a championship. Hindi raw nangangahulugang kailangan niyang manalo ulit ng championship. Ang mahalaga para sa kanya ay magkaroon ng totoong pagkakataong lumaban. At dito nagiging interesting ang sitwasyon niya sa Dallas. Ayon sa report ni NBA insider Brett Siegel, may indication mula sa Warriors sources na welcome raw si Klay pabalik sa Golden State with open arms. Pero may isang malaking problema. Hindi basta gustong i-buyout ng Mavericks si Thompson. Mas gusto nilang makakuha ng value mula sa kanya sa pamamagitan ng trade. Hindi lamang Golden State ang interested. Ang Miami Heat ay naiulat ding isa sa mga teams na sumusubaybay sa situation. Pero iba ang Golden State. Dito siya may history. Dito niya nakuha ang 4 niyang championships at dito niya nabuo ang legendary partnership kasama si Stephen Curry. Mas lalo pang naging interesting ang possibility dahil mismong si Thompson ay nagpahiwatig na gusto niyang magtapos sa Bay Area. Nang tanungin siya tungkol sa possibility ng return, sinabi niya, "It'd be nice to end it in Golden State." At kung pagsasamahin mo iyon sa Klay wants to compete, Warriors would welcome him. Dallas is rebuilding. Biglang nagiging realistic ang isang bagay na dati ay parang imposible. Hindi lamang si Klay ang may desisyon na kailangang gawin. Si Stephen Curry rin. May posibilidad siyang pumirma ng extension na higit $136 million para sa 2 taon. Pero hindi raw siya nagmamadali. At understandable iyon dahil gusto niyang malaman kung ano ang magiging direksyon ng Warriors. Ito ang malaking tanong. Kung ang Warriors ay talagang magde-develop lamang ng kanilang internal talent, bakit magbabalik si Klay? Pero kung ang plano ay Curry plus Butler plus Draymond plus Klay at susubukan nilang gumawa ng isang final championship push, ibang usapan yon. At mahalagang tandaan, hindi automatikong magiging contender ang Warriors dahil lamang bumalik si Klay.
May age concerns, may injury history, may salary complications, at kailangan pa rin nilang palalimin ang roster. Pero kung ang objective ay bigyan si Curry ng isa pang legitimate weapon, napaka-logical ng reunion. At ngayon, mukhang mabilis na nakakuha ng tiwala ni Stephen Curry ang bagong rookie ng Golden State Warriors. Matapos ang napakagandang Summer League performance ni Axel Lendeborg, mismong si Curry ang nagsabing eksaktong klase ng player ang kailangan ng Warriors ngayon. At ang timing? Perfect. Dahil may malaking butas ang Golden State sa wing position habang wala sina Jimmy Butler at Moses Moody. Hindi man personal na pumunta si Curry sa Las Vegas, sinubaybayan niya ang mga laro ni Lendeborg sa TV. At malinaw na nagustuhan niya ang kanyang nakita. Inilarawan ni Curry ang rookie bilang confident, poised, competitive, at higit sa lahat, a champion. Ito ang pinakaimportanteng bahagi ng sinabi ni Curry. Ayon sa 4-time champion, rookies are awesome because they bring such good energy to the locker room, especially guys with talent like him. So that's what we need. Napakalaking compliment nito dahil hindi lamang niya pinuri ang basketball ability ni Lendeborg, binanggit niya mismo ang energy na kailangan ng Warriors. Dahil ang Warriors ay papasok sa bagong season na may maraming tanong. Si Curry ay 38 years old. Si Draymond Green ay nasa later stage na rin ng kanyang career. Si Jimmy Butler ay recovering mula sa ACL injury. At si Moses Moody ay hindi pa rin available. Kaya kailangan ng Golden State ng bagong energy. At maaaring iyon mismo ang maibigay ni Lendeborg. Hindi naman basta-basta nakuha ni Lendeborg ang attention ni Curry. Sa Summer League, ipinakita niya ang kanyang versatility at confidence. Sa 6 na games, nag-average siya ng 14.8 points, 7.2 rebounds, 4.0 assists. At hindi lamang individual numbers ang kanyang nakuha. Tinulungan niya ang Warriors na manalo ng Summer League Championship at nakuha rin niya ang Tournament MVP at Championship Game MVP. Sa championship victory laban sa Memphis Grizzlies, nagtala si Lendeborg ng 21 points, 10 rebounds, 2 assists, 2 steals sa 94-90 victory ng Warriors. Yan ang klase ng performance na nagpapakita kung bakit mabilis siyang naging isa sa mga pinag-uusapang rookies. Pero may malaking challenge. Hindi pareho ang Summer League at regular season. Ito ang kailangang tandaan. Sa NBA, haharap siya sa mas mabilis at mas physical na defenders. Mas mahirap makakuha ng touches at mas maliit ang margin for error. Kaya ang tunay na challenge kay Lendeborg ay, kaya ba niyang dalhin ang confidence niya sa NBA level? Kung magiging ready siya, maaring magkaroon siya ng malaking role agad. Maari siyang gamitin bilang wing defender, secondary playmaker, rebounder, transition player, off-ball cutter, energy player. At dahil versatile siya, pwedeng lumawak pa ang kanyang role depende sa matchup. At yan ang mahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!